tayo magsimula sa ating panibagong talakayan sa araw na ito, ay inaanyayahan ko muna ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Beverly. Amen. Okay, bago mo po ang lahat ay nais ko muna na tingnan nyo muna yung mga paligid kung meron bang mga kalat at kung meron man ay pulutin nyo ito at pakiayos na rin ang inyong mga upuan. Sige, magsiupo na ang lahat. May liban ba sa araw na ito? Okay, mabuti naman kung ganon. Talagang pinapakita lamang ninyo na interesado kayo na matuto sa ating araw-araw na talakayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Bago tayo magsimula sa ating panibagong talakayan sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng pagbabalik-aral. Ano nga ba ang ating napag-aralan noong nakaraang talakayan? Cynthia? Okay, tama. Pinag-usapan natin ang tungkol sa dula. Ano nga ba ang dula, Nonilyn? Magaling. Ang dula ay isang uri ng akdang pampanitikan na nahahati sa mga yugto o tagpo. Ano nga ba ang layunin ng dula? Nicole? Okay, tama. Ang layunin ng dula ay ang maitanghal sa harap ng madla o sa entablado. Okay, palakpakan niyo naman ang inyong mga sarili. Talagang may natutuhan kayo noong nakaraang talakayan at nakinig kayo sa ating mga pinag-aralan. Bago tayo tumungo sa ating panibagong paksa sa araw na ito ay narito ang mga layunin sa ating pag-aaralan. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? Okay, ang ating layunin sa ating paksa ngayon ay una, na ihahambing ang dalawang uri ng tula mula sa bansang Hapon, ang tangka at haiku. Pangalawa, na pahahalagahan ang kahulugan ng tema ng mga tulang tangka at haiku bilang akdang tradisyonal ng Silangang Asya. At ang pangatlo ay nakasusulat ng sariling tangka at haiku. Ngunit bago tayo tumungo sa ating paksa sa araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng isang gawain na tatawaging kilalanin natin. Narito ang panuto. Pakibasa ng sabay-sabay. Okay. So, mayroon akong inihandang kahon dito. At kung makikita ninyo ay binalutan ko ito ng mga larawan na makikita o makikilala sa isang partikular na bansa. So, ang kahon na ito ay pagpapasapasahan ninyo habang may tugtog. At kung kanino huminto ang tugtog, habang hawak ang kahon na ito ay siya ang tatayo at sasagot sa aking tanong. Ang gagawin ninyo ay susuriin ninyo ang mga larawan upang makilala kung saang bansa ito nagmula. Maliwanag bang panuto? Kung wala ng tanong ay sisimulan na natin ang ating gawain. Game start! Okay, dahil sa'yo huminto ang tugtog habang hawak mo ang kahon, ay ikaw ang sasagot sa aking tanong. Sige, Arnel, tumayo. Ang aking tanong ay, pamilyar ka ba sa mga larawang ito? Saang bansa sa Silangang Asya makikita ang mga ito? Okay, tama. Ang sabi ni Arnel ay pamilyar daw siya sa mga larawan na kanyang nakita sa kahon. At ito raw ay nanggaling sa bansang Hapon. Okay, tungo tayo sa susunod. Okay, dahil kay Nicole huminto ang tugtog habang hawak niya ang kahon, ay siya naman ang susunod na tatayo at sasagot sa aking tanong. Ay narito ang tanong para kay Nicole.
Anong mga bagay pa ang inyong nalalaman tungkol sa bansang Hapon o sa mga tao rito? Okay, ang sabi ni Nicole ay ang bansang Hapon raw ay isa sa mga bansa na nanakop sa ating bansa at ang mga Hapon ay nagkaroon ng impluwensya sa atin, isa na rito sa ating panitikan. Okay, magaling, palakpakan ninyo yung mga sarili. Ngayon, bago tayo para unti-unting maipakilala sa inyo kung ano nga bang pag-uusapan natin sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ulit ng panibagong gawain na tatawaging Damhin Mo Ako. Okay, narito ang panuto. Pakibasa ng sabay-sabay. Okay, sa parehong kahon ay mayroon akong inihandang mga larawan. At ang mga larawan na ito ay may kaakibat na numero. Ang iyong gagawin ay, kung anong mapili ninyong numero, ay ilalarawan ninyo ang iyong makikita na larawan sa loob ng numero na ito sa pamamagitan ng 3 linya. At magbibigay kayo ng numero kung sino man ang sasagot o magbabahagi sa harap ng klase. Maliwanag ba ang panuto? Okay, so simulan na natin ang ating gawain. Sige, magbigay ng numero, Beverly. Ang iyong binigay na numero ay 3. Sige, magbilang tayo. Okay, dahil si Nonilyn ang ikatlo, o ang ikatlong numero, siya ang tatayo upang pumili ng numero at ilarawan ang nasa likod nito. Okay, so ang napiling numero ni Nonilyn ay ang unang numero. Narito ang larawan. Sige, Nonilyn, maaari ka na magsimulang magbahagi. Okay, magaling. Palakpakan naman natin si Nonilyn. Ang ibinigay niyang simbolismo sa larawang kanyang nakita, kung mapapansin natin, ay tungkol sa kalungkutan o pag-iisa. Talagang kung makikita natin ang larawan na ito, ay ang una talagang nating maiisip kapag ang tao ay nag-iisa ay tayo ay nalulungkot o di kaya tayo naman ay nagninilay-nilay. Okay, magaling. Sunod naman, sige Nonilyn, magbigay ng numero. Ang napili mong numero ay 2. Dahil si Beverly ang kalawa, ay siya naman ang tatayo. Sige, Beverly, pumili sa 2 numero. 3 o 2. Okay, ang napili ni Beverly ay ang ikalawang numero. Narito ang larawan. Sige, Beverly, maaari ka na magsimulang magbahagi. Okay, palakpakan naman natin si Beverly. Ang kanyang ibinigay na simbolismo sa kanyang paglalarawan ay tungkol sa kagandahan. Tama nga naman, kung makikita natin ang bulaklak, di ba, ay ang unang pumapasok sa ating isipan ay tungkol sa kagandahan. Minsan naman, ang simbolismo na ating maibibigay sa bulaklak ay tungkol sa pag-ibig. Okay, ngayon, batay sa ating gawain, siguro ay mayroon na kayong ideya kung ano nga bang pag-uusapan natin sa araw na ito. Okay, sabi ni Arnel, meron na raw. So ngayon, tutungo na tayo sa pagtalakay sa ating panibagong aralin na tungkol sa tangka at haiku. Ano nga bang tangka at haiku? May ideya ba kayo kung anong tangka at haiku? Uunahin muna natin ang tangka. Cynthia, kapag naririnig mo ang tangka, ano nga bang pupasok sa iyong isipan? Okay, tama. Sabi ni Cynthia, ang tangka raw ay isang tula na nagmula sa bansang Hapon. Tama si Cynthia. So, ang tangka ay nagmula sa bansang Hapon at ito ay umusbong noong ika-8 siglo hanggang sa kasalukuyan.
Ano nga ba ang istruktura ng tangka? Nonilyn, pakibasa nga. Okay. Ang tangka ay binubuo ng 5 taludtod na mayroong 31 pantig at ang sukat nito ay 57577. Ano naman ang karaniwang paksa ng tangka? Pakibasa nga, Nicole. Okay, ang karaniwang paksa ng tangka ay tungkol sa pagbabago, pag-ibig at pag-iisa. Okay, meron ako ritong halimbawa ng tangka na pinamagatang Katapusan ng Aking Paglalakbay na isinalin sa Filipino ni M.O. Hoxon. Maaari bang pakibasa ng sabay-sabay? Okay. Ano nga ang iyong mapapansin sa halimbawang ito ng tangka? Tungkol saan nga bang pinag-uusapan dito sa halimbawang ito? Mayroon bang ideya? Sige, Arnel. Okay. Sino pang may ideya sa inyo? Nonilyn. Okay. So, ang inyong mga sinabi ay may punto. Kung mapapansin natin, sa halimbawang ito ng tangka ay makikita natin na ito ay nagbibigay ng aral o paalala na ang pagsubok at tagumpay sa ating buhay ay bahagi ng paglalakbay. At kung papansinin natin, ang author o nagsulat o ang tauhan sa tulang ito ay siya ay nagmumuni-muni tungkol sa magiging katapusan ng kanyang paglalakbay. Okay. Naintindihan niyo ba? Magaling. Ngayon naman ay tumungo tayo sa haiku. Ano nga ba ang haiku? Arnel, meron ka bang nalalaman tungkol sa haiku? Okay, sabi ni Arnel, ang haiku raw ay mas maikli. Tama, mas maikli kaysa sa tangka. Okay. Ang haiku ay isang uri rin ng tula na nagmula sa bansang Hapon at gaya nga ng sabi ni Arnel, ito ay mas maikli kaysa sa tangka. Ang haiku ay umusbong noong ika-15 siglo. At ang haiku naman ay binubuo ng, pakibasa nga, Cynthia. Okay, ito ay binubuo ng 3 taludtod na may 17 pantig at may sukat na 575. Ano naman ang karaniwang pinapaksa ng haiku, Nonilyn? Okay, ang paksa ng haiku ay tungkol sa pag-ibig at kalikasan. Ngayon, meron akong halimbawa ng haiku. Pakibasa nga ng sabay-sabay. Okay. Ano naman ang mapapansin ninyo tungkol sa halimbawang ito? Tungkol saan nga ba ang halimbawang ito ng haiku na pinamagatang Tutubi ni Gonzalo K. Flores? Beverly. Okay, may punto. Nicole. Okay. May mga punto niyong sinabi. Ang tulang ito, kung ating iisipin o papansinin, kung makikita natin, ang sinasabi dito na ay tutubi ay sumisimbolo sa kalikasan at ang bulaklak naman ay ang tao. So, ang sinisimbolo ng kalikasan ay ito ay nagpapakita ng kahalagahan at pagbabago at pag-unlad kung makikita natin dito sa ating lipunan. At kung papansinin natin sa halimbawa, ang tutubi ay tila may dalang kapahamakan sa tao. Naunawaan ba ang tungkol sa tangka at haiku? Okay, mabuti kung ganon. Ngayon naman, upang malaman natin kung mayroon ba kayong naunawaan nyo ba ang tungkol sa paksa na ating pinag-usapan, ay tatanungin ko kayo.
Batay sa inyong pagkakaunawa, ano ang pangunahing pagkakaiba ng tulang, tangka at haiku? Sinong gustong sumagot? Okay, Cynthia? Okay, ang sabi ni Cynthia, ang pinaka-pangunahing pagkakaiba raw ng tulang, tangka at haiku, ang napansin niya ay tungkol sa estruktura. Dahil ang tangka ay binubuo ng 5 taludtod na may 31 pantig, ang haiku naman ay may 3 taludtod na binubuo ng 17 pantig. Okay, magaling. Ngayon, ano naman ang pagkakatulad sa pagitan ng dalawa? Nicole. Okay, sabi ni Nicole, ang pagkakatulad daw sa pagitan ng dalawa ay pareho silang nagmula sa bansang Hapon. At ang kanilang tema ay parehong mayroong tungkol sa pag-ibig. Okay, palakpakan naman si Nicole. Ngayon, batay sa estruktura, ayos lang ba na magkapalit-palit ang bilang ng sukat sa bawat taludtod o linya ng tangka at haiku? Beverly. Tama! Tama ang sagot ni Beverly dahil ayos lang na magkapalit-palit ang bilang ng sukat sa bawat taludtod o linya ng tangka at haiku basta't hindi madaragdagan o mababawasan ang bilang. Halimbawa sa tangka, maaaring 5, 7, 5, 7, 7. Maaaring namang magkapalit-palit. Maaaring namang 5, 5, 7, 7, 7. Sa haiku naman ay 5, 7, 5. Maaaring 5, 5, 7 o 7, 5, 5. Okay, palakpakan naman yung mga sarili. Talagang naintindihan ninyo ang paksa natin na pinag-usapan sa araw na ito. Ngayon naman, upang makita natin kung talagang mas naintindihan ninyo, mas malalim mo yung pagkakaintindi sa paksa na ating tinalakay sa araw na ito, ay magkakaroon tayo ng panibagong gawain na tatawaging dugtungan tayo. Narito ang panuto. Pakibasa lang sabay-sabay. Okay. So, ang buong klase ay hahatiin ko sa 5 pangkat. At bubunot ang bawat kinatawan ng pangkat kung anong uri ng tula ang inyong isusulat, kung ito man ay tangka o haiku. So, ang unang mag-aaral sa bawat pangkat ang unang magsusulat ng unang linya o taludtod at ang ikalawang miyembro naman ng pangkat ang susulat para sa ikalawang linya at gayon din ang gagawin ng mga susunod na mga miyembro ng pangkat hanggang sa matapos ang pagsusulat ng tula. So, sa pagbuo ninyo ng tula ay kailangan nyo isaalang-alang ang tema o paksa ng tangka at haiku sa pagbuo. At bibigyan ko lamang kayo ng 5 hanggang 6 na minuto sa pagbuo ninyo ng inyong mga tula. At pagkatapos nito ay babasahin niyo ito sa harapan at ang klase ay pipili kung kaninong pangkat ang may pinakamagandang nabuong tula. At kung sino man ang mapili ng buong klase ay sila ang magkakaroon ng pinakamataas na puntos. Maliwanag bang ang panuto? Okay, kung maliwanag ay maaari nang magsimula sa ating gawain. Okay, palakpakan naman ninyong yung mga sarili. Talaga namang napakagaling ng bawat pangkat sa inyong pagbuo ng inyong mga tula na tangka at haiku. Ipinakita nyo ang inyong mga kakayahan sa pagbuo. At talagang kayo ay marunong na sa pagsusulat. Okay, ngayon naman ay upang mas mapalalim pa natin ang inyong mga natutuhan sa ating napag-usapang paksa tungkol sa tangka at haiku, ay magkakaroon ulit tayo ng panibagong gawain na tatawaging saan ka magpupunta. Narito ang panuto. Pakibasa nga ng sabay-sabay.
Okay. Mayroon ako ritong inihandang dalawang larawan. Kung makikita ninyo, ang isa ay dagat at ang isa naman ay bukid. Ang gagawin ninyo ay pipili kayo kung alin sa dalawang larawan ang gusto o nais ninyong puntahan. At pagkatapos na pumili sa pagitan ng dalawang larawan, ay sasagutan ninyo ang tanong na nasa likod ng napili ninyong larawan. Malinaw bang panuto? Okay, so simulan na natin ang ating gawain. Beverly, magbigay ng numero. Okay, numero 3. Dahil si Arnel ang ikatlo, siya ang tatayo. Pumili sa dalawang larawan. Okay, ang napili ni Arnel ay dagat. Narito ang tanong para kay Arnel. Pakibasa nga. Paano mo magagamit ang tangka at haiku, lalo na ang tema nito sa kalagayan natin sa kasalukuyang panahon? Sige, Arnel. Okay, magaling. Maipapahayag natin ang ating damdamin at obserbasyon sa kalagayan ng ating lipunan o sa kalikasan natin sa kasalukuyang panahon sa pamagitan ng pagbuo ng o pagsusulat sa pamagitan ng tangka at haiku. Kung mapapansin natin, no, ay marami na talaga ang naganap sa ating lipunan o sa ating kalikasan mula noon hanggang ngayon. At sa pamagitan ng pagsusulat o sa pamagitan ng tangka at haiku ay ating maipapahayag o masasabi natin ang ating damdamin at obserbasyon tungkol sa ating mga nakikita sa ating kapaligiran. Okay, palakpakan natin si Arnel. Ngayon naman, magbigay ka ulit ng numero, Arnel. Okay, ang napili ni Arnel ay bilang 2. Dahil si Nicole ang ikalawa, ay siya naman ang sasagot. Dahil napili na ni Arnel ang dagat, ay automatic sa bukid na pupunta si Nicole. Okay, narito ang tanong para kay Nicole. Anong partikular na kaalaman tungkol sa tulang tangka at haiku ang pinakatumatak sa iyong isipan? Sige, Nicole. Okay, sabi ni Nicole, ang pinakatumatak raw na kaalaman tungkol sa tangka at haiku na tumatak sa kanyang isipan ay tungkol sa estruktura ng tangka at haiku. Okay, maraming salamat, Nicole. Palakpakan naman natin si Nicole. Ngayon naman, upang masukat natin ang inyong natutuhan sa ating paksa sa araw na ito, ay mayroon akong itatanong sa inyo. Ang unang tanong, batay sa ating tinalakay tungkol sa karaniwang paksa ng tangka at haiku, ano ang kahalagahan ng mga tulang tangka at haiku bilang bahagi ng kulturang Asyano? Sino ang nais sumagot? Okay, Beverly, nagtaas ka ng kamay. Okay, tama. Talaga namang ating mapagtatanto, no, na ang tulang tangka at haiku ay may mahalagang bahagi sa ating kasaysayan at kultura ng Silangang Asya na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sining kalikasan at espiritualidad. Narito naman ang ikalawang tanong. Pakibasa nga. Okay? Paano binago ng mga tema at mensahe ng mga tulang tangka at haiku na ibinahagi kanina ang iyong pananaw sa sining at kultura? Sino naman ang nais sumagot? Okay, Cynthia? Okay. So, sa pamagitan ng mga tema at mensahe ng tangka at haiku, ay talagang mas lalong napahahalagahan
o lumilitaw ang kagandahan at kalaliman ng mga akdang pampanitikan, hindi lamang ang mga akdang pampanitikan na nagmula sa ating bansa, kundi pati na rin ng ibang bansa. Okay, ngayon naman, upang ating ibuod ang ating mga napag-usapan sa araw na ito, ay tatanungin ko ulit kayo. Sige nga, ano ang dalawang uri ng tula mula sa bansang Hapon ng ating tinalakay sa araw na ito? Okay, tama. Ito ang tangka at haiku. Paano naman makatutulong ang pangunahing tema o paksa ng tangka at haiku sa paghubog ng ating kultura at ugali bilang mga Pilipino? Sino ang gustong sumagot? Okay, Cynthia? Okay, tama. Sino pang gustong sumagot? Nicole. Okay, magaling. So, ang mga tema o mensahe ng tangka at haiku ay nakadalasang naglalaman ng pagninilay-nilay at pagpapahalaga sa ating kalikasan at ang simpleng karanasan ng buhay ng tao ay nakatutulong sa paghubog ng ating kultura at pag-uugali bilang mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapalalim ng ating koneksyon sa ating kapaligiran at sa isa't isa. Ngayon naman, upang masukat ang kaalamang inyong natamo sa ating paksa sa araw na ito, ay kumuha ng isang buong papel. So, narito ang talatanungan na inyong sasagutan. Okay, kumuha ng isa at ipasa sa likod. Lahat na ba'y nakatanggap ng talatanungan? Okay, so tingnan muna ang talatanungan. So, makikita ninyo na ang inyong sasagutan ay may dalawang bahagi. Ang panutos sa unang bahagi, pakibasa nga. Okay, so basahin ang bawat tanong at piliin ang titik ng tamang sagot. Sa ikalawang bahagi naman ay bubuo kayo ng sarili ninyong tangka at haiku. So, sabi rito sa panuto ay bumuo ng sariling tula na tangka at haiku na may sariling pamagat. Paalala, pipili lang kayo sa dalawa. Isaalang-alang ang tema o paksa sa inyong pagbuo ng tulang tangka at haiku. At kung makikita rito ninyo na mayroon tayong pamantayan sa pagmamarka sa inyong pagbuo ng tulang tangka o haiku. Okay, handa na bang lahat sa pagsagot? Kung handa na ay magsimula na. Okay, dahil tapos na ang oras para sa inyong pagsagot, ay ipasa na ninyo sa harapan ninyong mga papel kasama ang talatanungan. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, ang panuto ay sumulat ng tangka o haiku na binubuo ng isang saknong at ang pinapaksa ay hinggil sa pag-ibig sa magulang. Isusulat ito sa makulay na papel at lalagyan ng disenyo na may kaugnayan sa nilalaman nito. At pagkatapos ay babasahin sa harap ng mga magulang ang nabuong tula. At narito naman ang pamantayan sa pagmamarka ng inyong bubuing tangka o haiku. Maliwanag bang panuto? Wala na rin ba kayong ibang katanungan? Okay, kung wala na, ay maaari bang magsitayo ang lahat? Ayusin ang mga lamesa at upuan at pakipulot ang mga basura na nasa ilalim ng inyong upuan. Okay? Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa araw na ito at sana marami kayong natutuhan. Iyon lang para sa araw na ito at magkita-kita tayo sa ating susunod na meeting. Paalam na sa lahat